Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan, at inaanyayahan ko po kayo na ako ay muling samahan sa pagdalaw dito sa Our Lady of Perpetual Help Church. Ang simbahan na ito ay matatagpuan dito sa malapit sa Marison Hotel at katapat lang siya ng Tahaw Road papunta ng SM. At ngayon po medyo makulimlim ang panahon, pero naisipan kong dumalaw dito sa simbahan na ito. At kung kayo ay papasok dito mula doon sa main road ay mayroong covered walk dito. So it's a beautiful portico which was built some years ago in order to cater to the needs of the faithful who come to this chapel. Kasi nga medyo may kalayuan siya, so kailangan lakarin ng konti. So pag maulan at mainit, this becomes a shelter for the faithful. At meron ding parking space dito kung saan pwede yung i-park ang inyong mga sasakyan. Pero pag linggo, pag medyo busy at maraming mga liturgical activities, minsan yung park doon sa harapan, ginagawang parking space din siya doon sa may malapit sa gate. So sa likod ng church nito, ng Quasi Church nito, ay nandiyan ang Redemptorist Monastery. So mayroong monastery dito yung Redemptorists. Meron din silang mga pare dito na siya nag-administer ng simbahan nito. And this is just a very quiet place to be in. So pag meron kayong free time at gusto ninyong makapagmuni-muni kayo at magkaroon ng patahimikan, pwede kayong dumalaw dito sa chapel nito. This is a very simple chapel, a Spartan chapel. At meron silang misa dito araw-araw in the morning and in the evening. So if you want to avail of the Mass, kailangan pumunta kayo dito. At saka every Wednesday ay dinadayo ito ng mga tao kasi nga yung Novena to the Lady of Perpetual Help. So meron din sila ditong confession every day, except of course on Sunday and Monday. So ang confession nila dito ay ginaganap every day at 4 o'clock before the evening Mass. Merong pare na available na pwede kang mag-confess. Noong unang panahon, usually dito ay everyday yung confession. Available siya starting from 9 o'clock in the morning even up to the evening. Kasi nandito pa si nakalimutan ko na yung pare noon na medyo matanda na siya, may edad na siya at retired na siya. At he spent most of his time retirement age for listening to confessions hanggang sa binawian na siya ng buhay at naway sumalangit ang kanyang kaluluwa. So nandito tayo ngayon sa isang kwarto sa labas ng chapel na kung saan nagsisindi sila ng mga kandila dito, yung mga devoto. Kasi nga noong unang panahon yung mga kandila doon sa loob sindisindihan, pero dahil nga minsan nakaka-distract din siya sa mga liturgical activities at saka yung dumi ng kandila, kasi sa atin hindi naman beeswax ang ginagamit natin. So dito sa labas sinisindihan yung mga kandila. So makikita natin dito ang icon ng Our Lady of Perpetual Help. Nandito si Mama Mary at saka si Jesus Christ, si Saint Michael the Archangel, si Saint Raphael, as depicted in this icon. This is one of the most popular icon in the Philippines, and this has a reputation of being miraculous. May mga magagandang kahulugan yan, mga meaning yan. Kaya lang sa mga oras na ito wala tayong time para ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng icon na yan. Kasi the meaning, the richness of this icon, the spiritual aspect of this icon is explained by the symbolism reflected on the icon. So hindi tayo superstitious dito, kundi this is based on theological facts, and this is based on doctrine. So thank you so much, my friend, for joining me in this little spiritual visit, and see you again around next time.